Jingle bells, magbibuild tayo. Kaya naman ngayong Pasko, ubos ang pera nyo. What's up mga pre? Ako ang inyong host, Alvin Pacheco, at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights, at mga unboxings. Pero ngayon, appreciate nyo muna yung setup naming bago kasi ito yung first time na para meron kaming studio setup. May lights, may sariling counter, wala nang lamesa, pader na to. Ayusin pa namin yung background pero soon na yun. So ito, welcome sa Skylake Build Guide 2016. So bago natin simulan ang ating build guide, pasalamatan muna natin ang Techware MSI ID Cooling para sa pagpo-provide ng ibang items para sa build na ito. So ngayon, simulan na natin. Ang una nating item is ang i5 6400 ng Intel. So bakit yung i5 6400? Well, pwede naman yung i3 6100. Pero since mas mataas yung core count ng i5, since ito quad-core, yung i3 is dual-core, so hinabol natin yung number of cores dahil most of the games ngayon ay hinahabol na rin yung number of cores kaysa sa speed. So pwede naman kayo gumamit ng i5 6500 kung gusto nyo, pero 6400 ang gagamitin natin ngayon. So next naman, ang magpapalamig ng ating Pasko, joke lang yung CPU, is yung IS50 ng ID Cooling. So, kung matatandaan nyo, last year, ginamit rin natin to. So, okay naman to since ang kasama naman ng i5 natin is stock cooler. Pwede natin siyang i-upgrade ng IS50. Kung gusto nyo malaman yung benchmarks nito, naka-link na yan sa description or pumindot kayo, may lalabas dyan sa screen dahil na-review na natin tong product na to. So, ito ang gagamitin natin pang cooler. So, next naman, same pa rin, DDR4 na Ripjaws V. So ito ay 8GB, dalawang 4GB na I think 15. CL15 to na merong 2,400 MHz. So ito yung gagamitin natin, parang yung last year lang para sa ating build guide. So next naman is yung motherboard. Ginamit rin natin last year, B150M Bazooka. So, ganito, bakit ako nag-insist sa B150M Bazooka? Kasi ganito yan. Yung mga naglalabasang motherboards ngayon na pang gaming, example, B150M, yung memory slots nila is, yung iba dalawa lang. Pero yung MSI, lahat ng B150 nila, yung Bazooka, Mortar, Night Elf, apat yung slots. So kung gusto niyo mag-upgrade ng RAM, pwede dito yan kasi since dalawa yung dual channel natin na 8GB, pwede pa kayo mag-upgrade ng 16GB kung magdadagdag pa kayo ng RAM sa motherboard na ito. So yung B150M Bazooka ang gagamitin natin. So next is ang WD Caviar Blue. Gagamit tayo ng 1TB. Kung ayaw nyo mag-hard drive, pwede rin kayo mag-SSD. Isasuggest ko yung Crucial BX200 na nireview natin dati. Pwede nyong makita yan sa link sa video description. So next is ang MSI GTX 1060 Gaming X. So nireview na rin natin to sa ating channel. Kung gusto mo mapanood yung in-depth review nito, check nyo lang yung link sa description or may lalabas ulit na video dyan. I-click nyo na lang. So bakit 1060? Actually, itong 1060 is the sweet spot para sa akin. Meron naman 1050 Ti dyan or 1050, pwede kayo mamili doon. Pero yung 1060, hindi siya yung kumbaga pag sa 1050 Ti kasi, makaka 60 FPS ka, pero not more than, I think, 100 kapag AAA games. So, kung Dota 2, CSGO, League of Legends, yung mga nilalaro nyo, 1050 Ti, go. Pero kung mahilig kayo sa AAA games, katulad ng gagawin natin ngayon, mag-benchmark tayo ng AAA games, gamit tayo ng 1060 ng MSI. Okay, so ang last, hindi pa, meron pa isa. Gamit tayo ng CX500 ng Corsair. So, maraming nag-hate dito sa power supply na to. Dahil sabi nila, puputok yan. Wala pang New Year, magpapaputok ka na kagad. Pero itong power supply na to, may tiwala ako dyan. Actually, gagamitin lang naman natin to for gaming, itong build guide na to. Hindi naman tayo mag-overclock or mag-extreme sa build guide na to. May nireview ko nito sa ating page. Check nyo lang yan. Pero hindi siya video, para siyang article review. Basahin nyo yung sinabi ko doon
wag na wag kayong magbabandwagon sa mga sinasabi nila na puputok, mga sasabog, ganun. Actually, decent naman tong power supply na to. Sa sobrang tiwala ko sa power supply na to, actually, bumili pa ako ng isa. Ginamit natin tong dalawang to, modular versus non-modular power supplies. Kinumpare natin anong pinagkaiba niya. So, kung gusto mo mapanood yun, link in the video description. Don't worry, gagamit tayo ng CX500. Para naman tong 80 plus bronze. So, mas mahal kasi ang modular power supply ng CX500. Kaya, gagamit tayo ng non-modular para sa build na to. Lastly, ang ating case, which is ang Techwear F3. Meron rin tayong review niyan. Link in the video description. May lalabas rin na video dyan kung hindi ako tama rin mag-edit. So, ayan, Techwear F3. Meron tayong black and white version. Maganda tong case na to. Para siyang Raiden Elite, yung ginamit natin last year, pero version 2 siya. Parang mas pina-enhance or upgraded version siya ng Techwear Raiden Elite. So, yan ang mga gagamitin nating parts para sa ating build guide ngayon 2016. So, alam ko medyo alanganin tong build guide natin since next year, lalabas na ang 7th gen ng Intel, which is ang Kaby Lake. So, lalabas na rin yung mga 200 series na motherboard. So, stay tuned next year dahil next year, magbe-build guide tayo syempre. Every year yan. Ngayon, i-build na natin at tignan natin ang benchmarks. Hindi katulad to ng last year na ipapakita ko sa inyo step by step para buuin. Since tumatagal yung video ng 26 to 30 minutes. So ngayon, ikakat natin, i-build natin at babalikan namin kayo sa benchmarks. Simulan na natin ang ating benchmark. Unahin muna natin ang ating mga online games. So, ang unang online game na i-benchmark natin ay ang CSGO. So, nakakuha tayo ng 108 sa average, 297 sa maximum, at 57 FPS sa minimum. So, kayang-kaya niya yan. Ang next naman ay ang League of Legends. Nakakuha tayo ng 247 sa average, 380 sa maximum, at 183 sa minimum. So, kaya niya pa rin yan. Pumunta naman tayo sa una nating AAA game, ang Doom 2016. Nakakuha tayo ng 126 FPS sa average, 172 sa maximum, at 99 sa minimum. So, kayang-kaya natin ng naka-max settings, walang motion blur sa 1080p. Next na AAA game natin ay ang Rise of the Tomb Raider. Nakakuha tayo ng 59 FPS sa average, 116 sa maximum, at 56 sa minimum. So, kayang-kaya natin to na maka 60 FPS sa max settings na walang motion blur on 1080p. Sunod naman ay ang Mafia 3. Well, iba to sa ibang games dahil sa Ultra nakakuha lang tayo ng average na 43 FPS at sa Medium naman nakakuha tayo ng 53 FPS. So kung gusto yung malaro to ng above 60 FPS ay marerecommend ko mag-low settings kayo or i-mix-mix nyo yung settings ng game na ito. Pero nagtanong ako sa RUPH, isang gaming community sa Facebook, kung okay lang sa kanila ang 60 FPS pataas or ang 30 FPS pataas. Ang common na sagot nila ay 60 FPS kung competitive games katulad ng CSGO at 30 FPS above naman kung mga story mode naman ang nilalaro nila. So, itong Mafia 3 story mode naman to kaya siguro malalaro nyo to ng 30 frames per second kung gusto nyo talaga siya na naka-ultra settings. So, para naman sa benchmark ng ating CPU at GPU, gagamit tayo ng Cinebench R15. Itatest natin ang CPU rate at OpenGL rate niya sa Cinebench. Titignan naman natin ang temperature ng GPU at CPU gamit ang MSI Afterburner. So, ito na ang ating mga results. 102 FPS para sa OpenGL GPU score at 513 sa Cinebench CPU score. So, pumunta naman tayo sa temperature. Ang ating CPU na may IS50 cooler ay nakakuha ng 31 Celsius sa ideal at 69 Celsius sa maximum. So, ang ating GTX 1060 naman ay nakakuha ng 51 degrees Celsius sa ideal at 70 Celsius sa maximum.
So sa ating conclusion para sa build guide na ito, makakuha kayo ng magandang aesthetics na build with matching performance kasi nakakapag-run naman tayo ng mga AAA games, mga bago ngayon, Mafia, Doom, at saka Rise of the Tomb Raider. Nakakaroon siya ng medium to high settings or max settings above 60 FPS. So, itong build guide na ito, isipin nyo para siyang version 2 ng ating build guide last year since parehas silang Skylake. So, ito yung parang in-upgrade natin since last December, medyo hindi pa naglabasan yung mga ganitong products katulad ng 1060. Hindi pa na-update yung B150M. Wala pa tayong TechWare F3. Wala pa tayong 6400. I think ang lumabas lang nun is yung mga IT6100, mga 6600K. Yung may mga K, yun yung una lumabas sa Intel. So, overall, kung gusto nyo mapanood yung individual reviews nito, yung iba meron, yung iba wala, punta lang kayo sa YouTube channel namin, click subscribe, maging pre kayo, panoorin yung mga videos namin kung gusto nyo. Hindi ko kayo pinipilit. At see you again mga pre. Salamat sa panonood ng build guide. Thank you ulit sa ating sponsors, TechWare, MSI at ID Cooling. So, kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. Kung may mga tanong kayo, mag-comment kayo sa description. Sa comments. Mag-comment kayo sa comments. Okay? Kung may mga tanong kayo, may sasagot naman ang mga pre dyan. At see you, mga pre. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Merry Christmas! Jingle bells, jingle bells. Ubos ang pera nyo. So, ito, nagbabalik si ID Cooling i5. Ha? Hindi to i5. So, next naman, ang mag-cool, magpapalamig ng ating Pasko. Joke. Nung ating cooler, nung processor is ang i5. IS! Nung i5. So, mga